Good evening Kamaster, welcome sa Battery Master TV. Sa video na to, isi-share ko sa inyo itong battery na ito, Champion. Ang brand nito, Champion. Ang EH or ampere sa battery na to, 70 EH or ampere. 12 volts, maintenance free battery. Ito ay bagong-bago na battery, brand new. Kabibili lang ni Sir ito kaninang umaga. So ngayon, bago ko ito ibigay sa customer kay Sir, syempre, chinik ko muna ang voltahe nito. Kasi yan po ay mandatory, ka-battery master. Ang voltahe niya, 12 volts exactly. Meaning to say, walang labis at walang kulang. Sabi ko sa customer kay Sir, isa lang muna natin sa battery charger para uminit pag-activate ang mga plates ng battery. Tanggalin natin pagkatapos gumawa ng resibo. Sabi ng customer, sige po. Sa madaling salita, naka-charge na ang battery ng 15 minutes. Tinanggal ko na at kinabit ko na sa sasakyan ni Sir. Pagkatapos namin na ikabit sa sasakyan ni Sir ang battery, sabi ko, Sir, try to start. Ayaw mag-start ng sasakyan. Sabi ni Sir, ano ba yan? Kabago-bago ng battery mo. Ayaw mapaandar ang sasakyan. Ano yan? Lumang battery? Sagot ko, hindi Sir, brand new po yan. Sabi ng customer, bakit kako ayaw mag-andar ng sasakyan? Sir, kulang lamang po sa charge or karga ang battery. I-charge ko po ng maghapon. Balik na lang po kayo mamayang hapon. Yung asawa ni Sir, kinausap ko. Sabi ko, Madam, may battery po ako dito na ipapahiram pansamantala habang naka-charge ang battery nyo. Sabi ni Madam, sige po. Gamitin nyo po muna, tsaka i-charge natin tong battery nyo. I-charge natin ng maghapon. Balik po kayo ng hapon. Ayun nga, pagdating ng alas 5 ng hapon, bumalik sila. Take note ha, chinarge ko ito ng umaga, alas 10:15 ng umaga. Tapos maghapon siya naka-charge. Tinanggal ko naman ng hapon, eksaktong alas 5 ng hapon kasi nandyan na po sila. Sir at Madam, naka 7 hours na siyang charge. Kulang lamang po ng 15 minutes bago mag 7 hours. Tinanggal ko agad-agad ito sa battery charger at agad-agad ura-urada ko itong kinabit sa naturang sasakyan ni Sir at Madam. Pagkatapos kabit, try start, ayaw pa rin mag-start. Sabi niya, ay palitan na talaga itong battery na to, sira na ito. Sabi pa ng lalaki na may-ari sa battery na to. Ang ginawa ko, may battery ako, yung hiniram pa rin nila na battery, siniris ko. Tinatry ko pag series. Ayun, ag-start siya. Ibig sabihin, battery problem, not engine problem. But anyway, under observation kung saan ba talaga ang problema, sa battery ba o yung sasakyan. Kasi para sa akin, in my own opinion, kulang pa rin sa charge or karga ang nasabing battery. Sa kadahilanan, ito'y old stock na battery. Kasi yung sasakyan ni Sir, walang problema. Pinahiram ko si Sir ng battery. Ang battery ko 3SM. Low maintenance yun. Ibig sabihin, di tubig. Ang brand ng battery naman yun ay Kins Power. Other brand. O di tubig yun ha. Pero malakas yan na battery. Second hand na battery. Bago ko pinahiram sa kanya, tinister ko muna. Pag tester ko, 12.3 volts. So medyo kulang ng 0.1 volts para maging 12.4. Kasi ang standard na karga ng battery, bago mapa-start ang sasakyan, 12.4 to 12.6. Kinabit namin, start. One click lang. Oh, di ba? Di tubig lang yun ha. Ito pa kaya na maintenance free na battery. So ito ay bagong-bago. Wala na nga lang plastic kasi tinanggal na. Hindi na makita yung plastic kung saan na yung natapon sa basurahan. Wala na rin sa basurahan. Hindi ko na makita. Akin sa madaling salita, binalik na talaga niya sa akin tong battery na to. Kasi daw kabago-bago, hindi mapa-start ang sasakyan niya. At kinuha niya ang pera. Magkano ito? 6,100 po na battery na yan. Brand new yan. So, binigay ko sa kanya ang 6,100 na pera. Ibinalik sa akin ang battery. Wala tayong magagawa, ayaw na nila. So ngayon, i-check natin tong battery na to. Kung ano nga ba ang dahilan at problema nito. So, unang-una, nagagawin natin sa pag-check ng battery, siyempre, iti-tester natin yan. Tester natin dito. Sa positive at sa negative. As you can see Kamaster, kung makita nyo, ang reading ng voltahe sa battery na to, 12.5 volts. So malakas yan ha. I think nasa 99% yan full charge. Hindi nga lang 100% kasi ang 100% na full charge, 12.6 dapat yan. Bakit kaya hindi mapaandar ang nasabing sasakyan ni Sir? Yan po ang ating tatalakayin ngayon. Next na ating gagawin, gumamit tayo ng battery load tester. Ito po ang itsura ng battery load tester. Ito. Yan ang battery load tester. Iloload test natin to para magkaalaman kung tunay ba na malakas ang battery na to. Kakabit natin sa positive at sa negative naman. Ayan. So nakakabit na yan. Kung mapapansin nyo ang voltahe sa battery na to, 12.4. So ngayon, iloload test natin yan.
dito sa DC amps. Ang ibig po sabihin nito, direct current amperes ng battery. Dito naman sa kabila, DC volts, direct current voltage, voltahe ng battery. Okay? Dito naman sa DC amperes, itong arrow niya, ito, ipapalo natin siya ng 250 amperes. Yan, yung guhit na to. Kasi yan po ang katumbas sa 3SM na battery. So dito naman sa direct current volts, voltahe ng baterya, itong arrow niya, pag hindi siya magdadrop dito sa 11 or 10 volts, ibig sabihin okay ang battery, malakas, hindi sira. Pagka ganun. Pero depende pa rin yan. Mamaya papakita ko sa inyo, gagamitan natin siya ng battery analyzer kung ilan na lang ang CCE sa battery na to. Kasi kahit hindi ito bumagsak ngayon, hindi babagsak tong araw na to dito sa 9 or 8, kung mananatili lang dito sa 10 or 11, malakas ang battery. Pero depende po. Minsan may battery na ganun, malakas ang voltahe niya, pero pag tester natin sa battery analyzer, sa CCE niya, mahina na pala. Ang battery kasi pag bumaba na yan ng 400 CCE, hindi na yan makapagpa-start ng sasakyan. Dapat papalo na 600 CCE bago mapa-start ang sasakyan. Ikutin na natin tong switch load on off ng ating battery load tester. Tingnan nyo po ng maigi. Adjust na natin siya. Ayan. $250 amperes. Ayan. Dito naman sa kabila, sa direct current volts, ayun. Hanggang 10 volts lang siya. Hindi siya nagda-drop dito sa 9 or 8 volts. So, ibig sabihin, malakas ang battery. Bakit hindi niya mapa-start ang sasakyan ni Sir na L3, Mitsubishi L3, old model, diesel? Bakit ganon? So, itester natin siya sa battery analyzer para makita nyo kung ilan na lang ang actual CCE nito. Baka yun ang dahilan kung bakit hindi mapa-start ang sasakyan ni Sir. Ito po ang itsura ng ating battery analyzer. Ayan, EMARS po ang brand nito. Hindi siya Lancol. Ito natin ikabit sa positive. Yan. At sa negative naman. Ayan. Pasensya na, masilaw. Ayan po ang kanyang voltahe, 12.6 volt. Ilagay natin siya sa 400 ampere. Kasi automatic naman yan, madidetect ang CCE ng battery. Pasensya na, malabo. Ewan ko lang bakit ganon, hindi siya masyado makita. Testing na natin. Yan, kung mapapansin nyo dito, good battery pa siya, pero ang CCE mababa na. Ang CCE niya, 415 CCE na lang. Ang healthy, 100%, ang charge ay 98%. So, 415 CCE na lang. Pagka ganyan ang CCE ng battery ninyo, hindi na talaga mapa-start ang sasakyan natin dyan kasi mahina po yan. Kaya pala, ito pala ang sanhi na dahilan kung bakit hindi mapa-start ang sasakyan ni Sir. Kasi po, 415 CCE na lang. Dapat 600 CCE yan. Okay? So, confirm na mababa talaga ang CCE sa battery na ito. Ibig sabihin, factory defect ang battery na to. Kasi bagong-bago, hindi mapa-start ang sasakyan ni Sir. Sablay, nakakahiya sa customer. Mahina ang CCA or starting power sa battery na to. Dapat ang bugso ng kuryente sa battery papunta sa alternator ng sasakyan dapat malakas. Kasi kung mahina yon, hindi mapa-start ang engine ng sasakyan. Pero hindi pa tayo tapos, may hakbang pa tayo na gagawin. Tutuklapin natin itong sticker, alisin muna natin to. At i-check natin yung tubig niyan sa loob. Kung ano na ang status, i-manual check natin. Malakas kasi kutob ko na recharge or lobat lamang ito. Walang specific gravity ang sulfuric acid ng battery. Kasi ang pinakasikreto sa battery dito talaga sa loob, yung specific gravity ng tubig. Baklasin muna natin tong sticker. Yan. So, atin na itong buksan.
So bukas na yan at susukatin na natin yan sa ating hydrometer tester. Ito po ang itsura ng hydrometer tester. Ito ang panukat sa tubig ng battery. Sukatin na natin. Unang butas, ang sukat ng tubig 12.25 which is tumapat sa kulay puti. So ibig sabihin, may specific gravity ang tubig ng battery. Pangalawang butas, ang sukat ng tubig 12.25 which is tumapat sa kulay puti. So ibig sabihin, may specific gravity pa rin ang tubig ng battery. Pangatlong butas, ang sukat ng tubig 12.25 which is tumapat sa kulay puti. So may specific gravity ang tubig ng battery. Pang-apat na butas, ang sukat ng tubig 12.25 pa rin which is tumapat sa kulay puti. So may specific gravity pa rin ang tubig ng battery. Pang-limang butas tayo, ganun pa rin ang sukat ng tubig 12.25 which is tumapat sa kulay puti. May specific gravity pa rin ang tubig ng battery. Pang-anim na butas na tayo, last but not the least. Ang sukat ng tubig 12.25 pa rin which is tumapat sa kulay puti. May specific gravity ang tubig ng battery. So, ang status sa battery na to, under observation. I-try mong i-charge sa battery charger. Walang oras kung kailan ma-full charge. I-monitor mo lang. Sukatin mo ang tubig ng battery gamit ang hydrometer tester. Kung 12.50 na ang sukat ng tubig, ibig sabihin full charge na. Try mong i-battery analyzer. Kung tumaas ng 600cc niya, malakas na, okay na. Kaya na ma-start ang sasakyan. Ibig sabihin, talagang kulang lang sa charge ang battery. Pero kung ganun pa rin, 415cc pa rin, walang pagbabago, malabo ma-start ang sasakyan. Pang sound stereo na lang at pang ilaw-ilaw na lang. Comment down below kayo kung ano yung mai-suggest ninyo sa battery na to. Kung may mali man akong nasabi, pasensya na. Basta yun ang aking paniniwala na factory defect ang battery na to. Para po sa inyo, kayo na ang humusga kung ano ang masabi ninyo sa battery na to. So yun lang, sana natuto kayo at nagkaroon kayo ng idea patungkol dito sa bago nating battery na 3SM Champion Maintenance Spray. Kung maka-encounter kayo ng ganitong battery na hindi mapa-start ang sasakyan nyo kahit bagong-bago, mas maigi na ipacheck nyo muna sa shop na inyong pinagbilhan. Baka matulad yan dito, mahina ang CCA kaya hindi mapa-start ang sasakyan. Okay? So yun lang, sana nakatulong sa inyo ang video na ito. Kung nakatulong ang ating video, please give me a thumbs up. Share nyo na rin sa mga friends, kakilala kung sa tingin mo na matutulungan ang ating video. And huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Battery Master TV. At pindutin nyo na rin ang all para ma-notify kayo ni YouTube kapag may new videos akong ina-upload. Bye!